Isang tao po yung ginawa sa apo ko. Ano ginawa sa apo nyo? Pinagbabangag po nung anak ko. Pinagbabanag ng anak mo? Anak, pamangkin, apo ko, ay pa, yung apo ko po. Oh. Sabi ko, ganyan na kalagayan ng mag-ina. Oh. Inabuso niyo pa yung bata. Good morning, good morning. Good morning mga idol. Good morning. Good morning, good morning. Good morning mga idol. Magandang araw sa iyo Kuya Beljon. Good morning, good morning. Good morning, idol. Good morning, good morning Jose. Good morning. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo, mga kababayan ko. Nako, ito po, nandito po tayo sa may pulo. Papunta po tayo sa pulo. At for today's video ay pupuntahan po natin si, ano pangalan ni ate? Yung may maraming anak mga amigo. Pupunta, nakalimutan ko na kung ano pangalan. Po ngayon po pupuntahan natin. Kasi po, ito, napag-desisyon po ng kumpanya natin. Nag-meeting kami kanina nila Marvin, ni Beljon, ni Jose, at saka ni Madam. Ay, Madam, andyan ka pala. Anong galing? Alam mo, sinusundan ka talaga namin. Kaya napag-meetingan po namin na, di ba yung kanyang asawa ay nakakulong. Ngayon, iniisip namin kung paano kami makakatulong sa kanila. So, mamaya ikukwento ko po sa inyo kung paano po. At kailangan kasi, yung pagtulong natin ngayon, this time, yung iba. I mean, yung pagtulong natin, merong hindi yung isusubo lang natin o ibibigay lang natin bigla-bigla. Dapat, pwede rin paghirapan, ganon. So, basta mamaya explain ko po sa inyo mga amigo. Malapit na ba tayo? Malayo-layo pa pala tayo. So, puntahan natin. Kasi nahabag ako mga amigo. Sobrang naawa ako sa mga bata. Isipin mo lahat ng mga bata malnourished. Tapos yung bahay nila tabi ng kalsada. Isipin nyo pagka isang pagkakamali lang pwede silang madisgrasya doon. Tapos ang kanyang asawa ay nakakulong. Kailan pa makakabayad sila? Isipin nyo, wala naman silang talagang permanenteng tirahan. Wala ring trabaho. So, siguro Diyos na rin ang nagbigay ng sign na dapat namin tulungan to. So ayan po mga amigo, medyo malayo pa daw. Pero nasa pulo na tayo, di ba? Nasa pulo na po kami. Excuse me. Oo, nasa tiyahin ko. Nabubakit sa tiyahin ko. Tapos yung mga bata, alang halos kain nyo, nakita nyo naman. Kaya sabi... siguro regular na kain. Wala. Oo. Tapos alam nyo ba, ang totoo niyan, nung nagpunta kami doon, sabing ganun nga wala silang kadamit-damit, walang damit-damit. Ngayon, inaayos namin yung mga damit-damit nila Chuchen dyan, o yung mga anak ni Marvin, anak ni Beljon at saka anak ni Jose. Kahit na second hand, at least maibibigay sa kanila kaysa walang damit. Ang damit mong ginagamit yung pangmatanda, yung pangmalaki na. Syempre, isipin nyo, ni short wala. So biglaan na pagpunta namin dito at magdadala na kami ng merienda. Gusto namin kasi na tulungan yung kanyang asawa, tulungan yung kanyang pamilya. So ala kaming idea kung ano nangyari talaga. Basta nakulong daw sa halagang 20,000. Asan na ba tayo? Ang layo pa pala Kuya Jose. Tayo ay mag-antay-antay na yun. So babalikan ko po kayo mga amigo. So ayan po mga amigo, natin na po tayo sa may pulo. At Kuya Beljon, ang gusto namin malaman, ngayon mga amigo, kung saan nakakulong at paano kakausapin yung asawa na nakulong. Halika na. Alam nyo, medyo talagang nung napanood ko nung napunta kami dito, hindi lang sobra yung sobrang awa ko sa mga bata. Oo, sabi sa mga comment nga ba't kasi ka nag-anak? Daming anak. Alam na ganyan. Oo. So, andun na po tayo mga amigo. Kasi minsan actually hindi ko alam i-react ko. Kasi doon sila. Oo. Ayun, nakahubad. Wala silang damit. Ano ka? Kuya Jose, ano ka? Mga nakaubad, magandang araw po! Okay lang ho ba na magdamit yung mga bata? May damit ba? Opo, okay lang po ba magdamit sila?
Para po hindi makita sa ano. Sige. Nanay! Ano nga huli pangalan nyo? At Atilin, pwede po bang padamitan yung po muna yung anak nyo? Sige po. Okay na ba? Ayun ang mabata eh. Wala. Nag-ayos po kami ng ano eh. Yung mga damit po na. Yung mga Nanay Remalin. Yung mga, sino may epilepsy? Ito? Nilagnat? Ah, hello. Ayun. Nanay Remalin, gusto ko po sana, kaya po kami nagpunta dito para po malaman po namin kung saan po nagkautang yung asawa nyo. Taga San Nicolas po. Yun po ba kaya alam nyo kung saan yung bahay? Hindi ko po alam. Hindi raw niya alam ang bahay. Paano kaya yun? Marvin, hindi daw niya alam yung kung saan umutang eh. Skates daw po. Ha? Ini-skates lang po niya sa may susungan po ng malapit. Hindi raw alam. Kahit po yung pangalan. Pero saan po nakakulong? San Isidro. Ano po? Okay, sige, pupunta po kami doon. Gano'n na lang. Saan po sa San Isidro? Dito sa San Isidro. Ano po pangalan ng asawa nyo? Bong po. Bong. Bong po Henry. Henry. So pupuntahan po namin para po malaman natin kung paano gagawin. No. Pero po di ko dito lang po sa San Isidro, magagawan po natin ang paraan. Oo, San Isidro magagawin paraan. Para po Oo. yung pangalan na lang sir ng asawa niya. O Bong, Henry, no? Henry po. Henry San Miguel po. Henry San Miguel. Ang pangalan ng kanyang asawa ay Henry San Miguel. Ngayon po, sasabihin ko po sa inyo, no? Kasi po meron po kaming company. Nais po namin kayong tulungan. Syempre po, kung ang asawa niyo po ay nakakulong, syempre po, papaano po kayong mabubuhay? Di ba? Asawa ko lang po bumubuhay. Asawa niyo po ang bubuhay. O nga po, gusto namin kayong tulungan kasi yung mga bata, kita niyo po, kailangan pong may tatay na mag-aalaga o magtatrabaho. Kakain araw-araw. Ang napag-usapan po namin, Nanay Remalin, nais namin na tulungan at mailabas yung asawa mo. Kasi yun lang ang the best, yung pinaka-okay na paraan para siya ay makapagtrabaho muli. Saan po ba nagkatrabaho yung asawa niyo dati? Sabi niyo Sa bukid po. sa bukid po, ano? Yung pinagkakautangan. Hindi po. Yung Sa iba yon. iba po. Iba. Ang amo po namin si Piskal. Opo, iba ang amo nyo. Pero yung inutangan nyo, sino po yun? Hindi ko po kilala. Pinautang lang po kayo para sa panganganak nyo. Ayun, pinautang dahil sa panganganak, tapos ilang buwan pong hindi nakakabayad. Hindi ko lang po alam. Nagdadalawang taon na po yung anak ko. Magdadalawang taon na pong hindi nakakabayad ng utang yung asawa nyo. Hindi po naguhulog. So yung inutangan nyo pong tao, hindi po doon nagkatrabaho yung asawa nyo, tama po ba? Ayun. So nanay, ganito po, no? Nais namin kasi makatulong sa inyo talaga kasi yung mga bata, ilan anak nyo? 5 po ba? 6 po yung anak nyo, sunod-sunod pa. Tapos tingnan nyo po, may mga sakit, no? Ganito. Para po makatulong kami sa inyo, yung asawa nyo po ay kakausapin namin at saka pupuntahan po namin ngayon. Aalamin namin kung saan siya nagkautang. So, sino ba kailangan ba? Sabi daw, tubo lang daw yung 20,000. Tubo lang yung 20,000. 3,000 lang yun. 3,000 lang yung 20,000. Hindi, maliliwanagan natin. Sige. Doon natin liliwanagan yun. Ganito. Nanay, ang nais po sana namin, kung kayo ay, kung gusto nyo rin po, ang plano po kasi namin, kung magkano po, para makalabas po yung asawa ninyo, babayaran po namin yung pagkakautang. Kaso po, yung pagbabayad po sa pagkakautang, gusto namin, meron bang papasukan yung asawa mo after nito o wala? Wala, hindi natin sure kung may makapasok. Nanay, ang sa amin, ang maitutulong namin, baka po pwede namin siya ipasok sa kumpanya namin. Marunong bang mag-construction? Hindi ko po alam. Hindi nyo alam. So, siguro kung hindi nyo alam, siguro marunong naman siya magbuhat, malakas pa po ba? Opo. Ilan taon na po ba?
Ilan taon na po yung asawa nyo? 64? 60? Matanda na po ba? Nanay! Matanda na po ba yung asawa? Ilan taon na po yung asawa nito? 64 po, pero malakas na. Ah, 64 daw, nakapagsasaka pa. So ganito po pwede naming ipasok sa construction. Kahit helper po. Para po, kahit papaano, ganito po ang magiging usapan. Ano, nanay? Yung ibabayad po namin, kung magbabayad kami ng 20,000, pababayaran din namin sa inyo. Pero, hindi ito yung obligadong bayaran nyo lahat. Gusto namin kasi, tama ba Marvin yun? Tama na pagbabayarin natin? Hindi naman po, kahit Paano ba? halimbawa po, bigyan natin ng trabaho. Halimbawa po, Oo. kung magkano yung rate niya, kahit siguro pa isang linggo o 200, kahit makabawas. Para makabawas. Oo, kung ngayon, kung talagang nakikita natin na kinakapos, wala naman problema. Walang sa problema. atin. Oo, Basta importante lang talaga makalabas para makapagtrabaho. para makapagtrabaho. No, kasi kung palalabasin natin siya tapos kakalimutan na Iiwanan natin. lang din natin. Ala, rin. Wala din. Kailangan kasi magtrabaho eh. Kaya nga po, Oo. yung gagawin natin, pagka lumabas po, isasama natin doon sa kumpanya na makapagtrabaho para may source of income Oo. sila. Pero kung hindi talaga kakayanin, hayaan na natin. Wala naman po. Tulong na lang. Oo. Pero kasi napag-ano namin kanina, sabi ni Marvin, mas maganda nga daw na pagtrabahuhan din. Oo. Total kaya naman magtrabaho. Kaso 64 years old na. Ganon. Kaya nga po, sa kanila yung mga bata kasi yung pang araw-araw ang pangangailangan, Oo, para talagang ma-provide. Kung ilalabas lang natin at wala naman din papasukan, Oo. may hirapan din po. Oo, yun ang isip namin. Kung ilalabas po namin si tatay tapos wala namang mapapasukan, papaano useless, papaanong mabubuhay din. So ang gawa namin pong paraan mga amigo, ilalabas namin si tatay and then pagkayari papasok namin sa construction. Kaso tanungin natin, nanay, ilalabas namin yung asawa nyo. Kaso po pag nagtrabaho po si tatay kahit sa lugar po pwede, no. Importante po halimbawa pag may hanap buhay. Halimbawa kasi meron po kaming construction. Yung construction po namin na yon, syempre kailangan namin ng mga helper, ganon. Halimbawa po, dadali namin sa Batangas o sa Pasig, kunyari 2 buwan, 3 buwan doon. Tapos pagkayari po, yung sahod po, pwede namin ibigay sa inyo. Ayos po yung ganyan sa inyo. Anda po kayong ilang linggo na pong nakakulong si tatay? Ilang linggo na nakakulong si tatay? 3 weeks na. Oo, 3 weeks na. Oo, 3 weeks na pala nakakulong. Di sige. Ganun lang nanay, no? Itatawag po natin dito sa San Isidro at may mga kaibigan naman tayong pulis. So, ang pangalan bong, Henry San Miguel. O, tandaan nyo, ano? Sige. Henry San Miguel alias Bong. Para malaman namin kung saan nakatira. Kaso paano? Ang hirap kasi. Hindi, kasi po may record po doon kung sino yung nagkaso. Oo, sige. Hanapin namin ngayon yung kung saan nangutang yung asawa nyo, no? Henry San Miguel alias Bong. O, so yun po. Kumain na kayo. Ha? ID po siya niya. Meron pala. Sige, may ID po pala kayo. Oo. Hindi nagsasalita? Hindi po sila nagsasalita lahat. Hindi nagsasalita lahat. Nagsalitang babae lang. Oo. Hindi, isa daw nagsasalita kaya lang nakakatulog. Alamin natin. Para po. Hindi, matetrace po natin yan. May mga Oo. tutulong po sa atin doon. Kaya nga. Tulog na siya dito. Ay nako, ba't dito natulog? Halika dito anak. Apakagaan. Sabi tutulog. Kumain po kayo, may pizza akong dala dito. Kami, lalakad na rin kami, no? Oo. Okay na kayo dito. Oo. Kumain kayo dito, halika. Dali. Kain kayo dito. Pwede kain doon. Sige, kain doon. Oo. Kasi po sir, yung skate yung pinagkakautangan niya, in-skate nga po sa akin. Ito pala. Malapit. Mga puntahan. Anong BN Ruben? Yung katulong daw po yung Ruben. Ngayon, yung may isa pang pangalan Ang tinatanong ko po, Alfredo, hindi rin daw niya kilala. Okay. Okay kayo. Sarap, Good. Muna na sila. Kain kayo. Dali. Kumain kayo.
yan. Oo. So may naka-sketch pala dito. Dali! Kumain kayo. Isa-isa lang. Sige, marami yan. Kumain na, hindi pa kayo kumain na magahan. Ito na yung Itong noodles. para malagyan yung noodles. Ang kailangan ng mga bata, mga vitamins yan. Bil tayong mga vitamins. Tapos yung mga damit. Wala po talaga silang damit? Ganyan lang po, bigay-bigay. Hindi Oo. po nila kaya Kaya ka na nga yung Mm. ako yung nandihin eh. Ayaw lumabas. Oh, sige. Kukuha ko lang. Oo. Nandito. Oo, bigyan sila. Tatakot sa Mm. Mm. So ang pangalan pala niya Henry San Miguel. Oo. So meron lang pala siyang ano to, National ID. Oo. So ayun pa mga amigo, buti hindi po kayo pinaalis ng may-ari dito. Pinaalis sa akin ng may-ari. po ganyan yung bahay, hindi mabuo. Sino po may-ari dito? Lahi po ng Flores Avenida, taga Malimba po. Taga Malimba. Gagawin daw pong gasolina. Gagawin gasolinahan, tapos pinaalis na kayo, no? Alis na nga po yung dalawa kong anak eh. Aalis na. Asa yung mga anak nyo? Pati ito sa mga anak nyo yun? Sa panganay ko po, pero nakapag-asawa ng... Pero may tao doon? Ewan ko po, hindi po namin pinagkikibulog. Kasi po, nung lumakad kami sa munisipyo, binugbog yung panganay, pinagbabangag. Oo. Tingko ako, puro pasa. Hindi nyo kinikubi anak nyo. Pa yung pagkain mo. Bakit ganon? Paano po sir, malaibang tao po yung ginawa sa bata? Ano? Malaibang tao po yung ginawa sa apo ko. Ano ginawa sa apo nyo? Pinagbabangag po nung anak ko. Pinagbabanag din ng anak mo? Anak, apo ko, ay pa, yung apo ko po. Oh. Sabi ko, ganyan na kalagayan ng mag-ina. Oh. Inabuso niyo pa yung bata. Ibig sabihin ang bumangag sino? Yung Tuesday po. Anong Tuesday lang? Yung Tuesday. Oh. Yung Sabado po yung... Nagulo na nga isip ng ina. Sinaktan pa Sino yan po, na. sino po ba sinaktan? Yung pong batang babae nga andito. Ay, yung batang babae. Opo. Sino nanakit? Yung pong apo ko dyan sa kabila, kaya ninarangan ko po para hindi na nakatatawid yung mga bata. Ay, okay, umiyak. Eh, paano po naawa ako sa mga anak ko? Oo, kasi. Wala naman akong maitulong. Sige, ay, andito ho kami. Huwag ho kayo mag-alala. Kami tutulong, no? Huwag na ho kayo umiyak. Sabihin naman mo pa ng aabuso. Ibig sabihin, ang sino ang manahusay? Ang nanakit? Apo Apo mo na sinaktan yung Anak ng panganay niya. Opo. apo niya sa anak ng panganay. Dumating po kami. Anak ng panganay niya, anak. Anak po. Anak ng panganay, yung anak, Yung anak ko pong panganay may anak. opo, yon. Yung po na Binugbog yung anak ni Nino. Kasi lampas daw po sa kamay, sa barato. Sino binugbog? Yung apo nyo? Opo. Yung binte. Kaya hindi na Hindi kinikibo. namin kinikibo. Asan na yung bata? Nakitanin po ng takuan. Nakatinig ng pakwan. Nagbukid ko, yung gusto silang magkapatid. O sige, wag na ho kayo umiyak. Kami na ho ang bahala. Pupuntahan po namin ngayon to. Sige po, kumain na po kayo. So ayun po mga amigo, kami lalakad na at tingnan namin kung paano mainam na gawin. Pero at least explain na po natin sa kanila kung paano. Kasi kung tutuusin po mga amigo, sobra. Ako'y nahahabag, sa totoo lang. Hindi ko alam paano sila nakakatulog dito tabi ng kalsada. Pagka na mayroong nagkaroon ng aksidente dito, sigurado lahat sila. Ito nyo po. Hindi si nanay. Tapos si nanay dito, ito nga po iniisip ko paano nagkasya si nanay dito eh. Oh. Tulugan ni nanay. Tapos nagkaroon pa sila ng away ng kanyang anak. So, ayun po mga amigo, kami magpapaalam muna. Maraming salamat po at di ko alam pero gagawin namin yung best namin para makatulong yung ating kumpanya. Para po sa mga tao dito sa amin. Pero ito talaga sobra, hindi ko alam paano gagawin. Pero I pray na maging okay po. Maging okay ang lahat para sa pamilyang ito. At kanina naiyak na si Lola. Naiyak na si Lola kasi ayaw niya siyempre ng ganun. Matanda na siya. Tapos nag-aaway-away mga apo niya, sasaktan yung apo niya, di ba? Siyempre masasaktan. So ayun pa mga amigo, maraming salamat po sa panonood ng video na to at God bless.